Itago na lang natin sila sa pangalang Shinobi at Laila. Bukas daw ang kanilang mga isipan, kaya't malaya raw silang nagpapakalunod sa kaligayahan. Kahit hindi pa sila kasal. Hindi raw simple ang kanilang paglalaving-laving. Itinatali muna ni Shinobi si Laila. Ang tawag sa sex act na ito, bondage. Ako, in my case, gusto ko yung control. Nakokontrol ko yung gusto kong gawin para sa kanya. Sa bottom naman, yung feeling ng helplessness, na wala kang magawa. Wala kang control sa sarili mo. Yun nga, sabi, gives you a natural high. Wala kang control, di mo alam kung ano gagawin. So, nakaka-excite din. Para kina Shinobi at Laila, isa itong art form. Ibinasi raw ito sa kinbaku o sining ng pagtatali ng lubid sa mga kaaway ng mga Hapon. Pero ngayon, isa na raw itong paraan ng pagpapainit o pagpapaalab ng pagtatali. Yung submissive, yung na pinaka-bottom, siya yung nag-roleplay na parang victim. So parang roleplay lang ito. Tapos yung top, siya yung aggressor o yung aggressive part. So yun yung parang nakaka-turn on sa kanya. Ayon kay Laila, hindi raw siya nakakaramdam ng pambabastos sa ginagawa sa kanya ni Shinobi. This is not something that you can force on other people kasi if they're not open-minded enough to accept it. Actually, hindi to liberation eh. This is enslavement, no? This is corruption ng pananaw ng mga tao tungkol sa sex. They look at sex as a mere source of pleasure for themselves. Ayon sa UP Population Institute, mas nagiging liberated o nagkakaroon na raw ng makabagong pananaw ang mga Pilipino ngayon pagdating sa sex. Ang dami kasing changes in the environment. Unang-una, yung media, no? They have, access to all forms of mass media. Kunwari sa bahay, dati, TV lang ang source na o kaya DVD. So yun, pwede na nilang mag-internet sa bahay. Hindi na ma-supervise ng parents yun, di ba? O kaya yung magpapasa-pasa kayo sa cellphone. Hello! Basta may sound, nagpa-vibrate siya lalo. Katunayan, kung dati iniiwasan ng mga mamimili ang kauna-unahang adult store sa Pilipinas, ngayon marami na raw itong suki. Kahit libo-libo pa ang presyo ng mga sex toys rito, marami raw ang mga bumibili. Kalimitan daw bestseller yung mga kumikiliti sa imahinasyon, katulad ng underwear na ito. Even 10 years ago, marami na naghahanap eh. So, talagang medyo discreet lang talaga siya. Talagang taboo na people don't talk about it. I mean, you would find talagang ordinary couples na hindi naman mukhang loko-loko or maniac or anything, na talagang they're looking for this product to improve their sexual relationship. Sa pagpasok ng bagong dekada, tila wala nga raw makapipigil sa unti-unting paghuhubad ng pagiging konserbatibo ng ilan nating mga kababayan. At ang pinakamapusok, ang mga kabataan. Liberated ngayon. Kasi iba na yung panahon, tas yung mga napapanood namin sa TV, mga nababasa. Napaka-open. Sobrang open na yung idea na yun. To the point na minsan pinag-uusapan na yung experiences. Kung ano-ano nga raw mga salita ang naiimbento na tumutukoy sa sex, ito'y para raw mas malaya nila itong mapag-usapan. Jerjer, FUBU, yung booking. Noong 2002, isa sa bawat 4 na kabataang edad 15 hanggang 24 anyos, sinasabing aktibo na sa sex.
Tiyak ng mga eksperto, mas mataas pa ang bilang ngayon. Ngayon napapansin mo din, marami na silang multiple partners. Parang marami sa kanila, ganun na ang kanilang sexual practices. Kaya parang may changes at nakikita mo nagli-liberalize na yung mga practices nila at saka yung mga attitudes nila. Susunod,